Isang mapagpalang araw sa lahat. Welcome back to my YouTube channel. Isa na namang episode ng ating spearfishing adventure dito sa Canipo Island ng Coron, Palawan. Ito ay bahagi pa rin sa ating pag-iikot sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang spearfishing activities upang ating ma-explore ang mga karagatan ng Pilipinas. So sit back and relax. Please enjoy watching. Sa day 1 natin, dito lang tayo sa sisid sa malapit lang na spot kung saan nakahuli si Batang Spiro ng maraming tani. Sama pa rin natin sina Native Channel, Anthony Rabanal at ating sweeper na si Bay Tonyo. So almost 1.5 hour na travel natin, dito na tayo sa spot at ginagawa na natin ang ating first drop bilang isang warm-up drop. Usual natin itong ginagawa para maka-adapt ang katawan natin sa pressure ng tubig. At sa pagbaba natin dito, agad natin nasilayan ang grupo ng mga maliliit na barakuda. Kaya pipitas tayo ng pang-ulam. Ayan, sapol po yan mga lods. So yan ang ating first fish of the day. May pang-ulam na tayo sa tanghalian. Maganda naman ang visibility sa tubig dagat sa araw na to. Malinaw. At sa akin po papatuloy sa paghunting, wala akong napansing mga baitfish at mga malalaking isda tulad ng tangigi na karaniwan dito. Si Bro Anthony Rabanal Joy Adventure ay nakahuli lamang ng isang trevally, around 3 kilos. Isang red bass naman at grouper ang kay Bro Christian. At ito, lumipat na naman kami ng spot. Medyo malapit na lang ito pabalik sa Canipo Island kung saan tayo nakabase. Dito pansin natin na malinaw pa rin ang tubig dagat. Maganda ang visibility. Dito muna tayo sa medyo mababaw. So, bale explore muna tayo dito dahil first time natin. So, glide tayo papunta sa medyo malalim na area. At doon tayo mag-set up ng ambush. Baka sakaling mayroon tayong makikita na magandang mga isda. Nasa mga 18 meters lang ang area na to. So, dito muna tayo tatambay ng ilang sandali. Maghintay kung ano man ang ibibigay sa atin kung sakali mayroon man. At dito sa baba, pansin natin ang ilang mga baitfish. May mga maliliit at triggerfish. Tsaka mga surgeon fish. At mula sa di kalayuan, may napansin tayong isang jobfish. Kaya lang hindi ito lumalapit. Ayan o. Hanggang sa maramdaman natin na kailangan natin umagat para makakuha ng hangin. Kaya ito, umangat na lang tayo. At nang tayo ay nakaangat na, sinabi na ating boatman na nakahuli na si Bro Batang Spiro Christian Corpus na isang tangigi. At dahil sa sinabi ng boatman ay nagpatangay ako ng agos para masundan kung saan napunta si Bro Christian. At dito bumaba tayo para makapag-set up ng ambush. Dahil may napapansin tayong fish activity sa ilalim. At dito tayo pumwesto. Paangat. Pero parap tayo doon sa laot. At ito na nga, may nakita na tayong target. Mga long nose emperor. Bali, 4 na piraso yung mga maliliit. 3 yung malaki, isa lang.
At may nakita din tayong isang jobfish. Yun na siguro yung kanina. Isa ding maming sa di kalayuan sa mga 5 kilos. Pero itong target natin ay ang mga Long-Nosed Emperor o Dugso. So dito pumili tayo sa pinakamalaki sa grupo. Siyempre para sulit yung sisid natin. At ito lumapit na sa pool mga lods. At dahil sinubukan natin na mag double wrap sa ating shooting line, ayun, sumabit yung Long-Nosed Emperor sa isang corals. At ito, nag-reel out tayo ng konti para makaangat tayo. At habang ako ay nagpahinga dito sa surface, biglang may dumating na isang maliit na pating o maligid. Napansin yata niya na mayroong isda doon sa baba na naghihingalo. Pero umalis naman ito agad. Napansin siguro din niya na nandito tayo sa taas. Matapos akong makapagpahinga na may 3 minuto, ito bumalik na ako para i-retrieve na aking Dugso or Long-Nosed Emperor. Ito ang aking 3rd fish of the day. So ito, buhay na buhay pa ang ating isda. Sa mga 3 kilos lang ito mga lods. Buti na lang di tinuluyan ng pating. Wala sana tayo may uwi. Very common sight ang mga pating dito. So walang sisid dito sa Palawan na hindi tayo nakakita ng pating. So hindi naman sila mga agresibo. Kailangan lang talaga i-secure natin ang isda para hindi madali. Yan, so catch of the day namin mga lods. Yan, Batang Spiro, champion ngayon. Yan, si bro Joy Adventure Anthony may isang Tulong sa akin isa. kawayan on. Yan, mama. Yan sa akin lang naman, isang pirasong Tali ng Dugso. grouper. Red bass. King Mac kay Anthony Roberto Cati. Ayaw. Ayan mga lods, what's up? Good morning, good morning! So, ito na naman tayo. Wala lang, spear fishing pa rin. Ang mga tropa natin, nandun pa si Anthony. Hindi kasama ngayon si Batang Spiro. Magpapapalakas daw siya eh. Sige, antabayanan nyo na lang kung anong mahuli naman. Punta kami sa mga lugar na kung saan di pa namin napuntahan at ewan ko lang kung napuntahan nyo na. Woohoo! Let's go! Ayan guys, planchado ang dagat ngayon! Woohoo! Finally, nandito na kami. Yan, maraming pating din mga lods. Sana makakita tayo ng malalaki na naman. Aray ko. Shout out sa akong pamilya diyan sa Bayugan, Agusan, Bayugan City. Sa akong nanay, tatay at yung nanay Kristen. Aputin mo diyan. Pagpusok kihapon sa akong mga igsoon, manay Roctino, manang Carmen, kay Jermel, bro Jermel, China, bro Ruel, dyan sa Davao, Abdul Katerni. Ruel, kumpriman ta, so maning kamot ang pumana. Let's go! So kasama natin si Joy Adventure Anthony Robanal, yan, native channel by Tonyo. Christian, pa nagpakusog pa, regards diya sa taga Bohol, ako mga parinti diya sa Bohol, Kagadas Clan sa Bohol, all over the world. Shout out sa Team Jabes. Yan, naray ko, naray nila. So, Team Jabes. God bless everyone! Let's go! At ito, napakalinaw pa rin ang spot at medyo excited tayo dahil wala tayong kakompetensya ngayon, wala yung mga bongbongero.
Ang target ko ngayon ay babalikan ko yung spot na kung saan nakahuli ako ng 2 long nose emperor nung nakaraang dive namin dito. So yung spot na maraming mga pating. At ito ilulod na natin ang ating pana, itong 140 Rovalid na invert setup natin, DIY ang ating gagamitin. Pang malakasan ito mga lods. At bali, ang primary rubbers natin dito ay 20mm na Mako. Galing kay bro Rowell Sumiyaya. Shout out sa'yo bro. Ampig diya sa Dipolog City. Ang atin namang secondary bands, mayroon tayong 2 pares ng Salve Mars 16mm. At ito ang ating kicker band, 14mm na Mako. Galing kay Abraham Ben Carl Yolde. Shout out sa'yo. Ayan, fully loaded na to, ready to shoot. At ito, lumayo tayo konti sa bangka at nag-drop para sa ating warm-up drop. So dito muna tayo pumesto sa medyo mababaw na area, nasa mga 15 meters lang. So as usual, set up tayo ng ambush position. Scanning tayo dito sa baba kung sakaling mayroon tayong makikita na pwede nating tirahin. At yun, may nakikita na tayong mga maliliit na trevally. Pero undersize pa rin to. Kaya di muna natin ito titirahin. At ayun, may napansin tayo. Buhay na mano na ito mga lods. Ay, ito inabangan natin na makalapit. Malaki ito. Ayan o, kita nyo? Malaki talaga. Ayun, isang black tip. Kung kubya lang sana yon, yari na yan sa akin. Pero pating so masisira lang ang gamit natin. At saka walang monetary value yan dito. Sayang din. At patuloy akong umabante sa target spot ko hanggang nakapag-decide ako na bababa dito. Nasa mababaw lang ito, nasa mahigit 12 meters lang siguro. At dito ako mag-set up ng ambush. Paharap tayo sa mababaw na bahagi. Salubong tayo sa agos. Ito ang usual kong ginagawa. Basta kaya lang salubungin ang agos, ito ay sasalubungin ko. Hindi ako masyadong nagpapatangay. Kasi kalimitan sa mga malalaking isda nandun sa maagos na area. Sumasalubong sila. Kaya sinusundan ko din yung posibleng galaw nila. At ito nga, may mga maliliit na surgeon fish tayong nakikita. At ito, nakita ko kung sakaling may darating. At the same time, nag-enjoy na lang ako dito sa aking nakikita ng mga maliliit na isda at sa linaw ng tubig. Ayun, oh. At yan, may nakita tayo. Mula sa ating kanan, isang trevally, golden spotted trevally. Kawayanon. Ayun, mga lods, yari. Pero di gumagana yung reel natin kasi nagka-muscle wrap. Ayan, di nakalangoy ng malayo o di nakahila yung isda. Medyo mahirap siyang hilain pataas kasi malakas. Kaya nag-reel out ako sa aking belt reel. So yun ang advantage pag naka-belt reel tayo mga lods. Mayroon tayong pang support sa ating main reel. Good holding shot naman ang patama natin at saka double bar pa yung ating shop kaya secure yung isda. Walang kawala. Ayan oh.
At ayan na po, secure na natin ang ating first fish of the day. Isang golden spotted true poly or kawayanon. At ito, excited na naman tayo makabalik ulit dito sa baba. Baka mayroon pang susunod na pwede natin tirahin. Medyo malapit na ang spot na to sa naulihan ko ng dalawang emperors dati. Yung may dalawang malalaking bull sharks. Pero mas mababaw ito. Mabuhangin yung dati. Ito medyo maraming corals. At ito, dito tayo tumambay sa bababaw nga lang. Ganun pa rin ang posisyon natin. Tagilid tayo. Diagonal sa agos. Nandito pa rin pala yung mga makukulit na trivalis na maliliit. Kanina pa ito sumusunod sa akin. May paglalagyan kayo mamaya. Alam niyo yan. Ayun, may putok na naman na narinig tayo. So, napakaraming putok ang narinig natin kanina. At ito, may nakita tayong isang long nose emperor na nga. Hinintay na lang natin na lumapit sa atin. Ito, dahan-dahan naman bumalik. Palapit na sa atin at within range na. Kaya ito, tinira ko na. Kaya lang baba yung tama at yun, nakahila siya ng konti at napigtas. Sayang, nasa mga 4 na kilo na yun. Kaya lang, wala eh. Hindi talaga binigay. Hindi para sa atin yan. Kaya ganyan talaga minsan ang buhay mga may pinagtagpo, ngunit di tinadhana. Yun lang po. At ito, mabante ako ng konti. Mga ilang meters. Mga 15 meters yata. Saka tayo nag-drop dito para mag-set up ng ambush na naman. At ito, medyo nagulat ako. Dahil dumaan yung kaibigan natin, isa na namang blacktip shark. Hindi ko talaga napansin yun. Mukhang nakabawi ang baby shark sa akin. Ako naman ang nagulat. Kanina siyang ginulat ko. Sa aking pagpapatuloy, dumiretso na ako dito sa malalim na area. At may binabaan ako dahil may nakita akong isang coral trout na good size na rin. Ito ay nasa mga 18 meters. At ayan, dahan-dahan akong bumaba para di maisturbo yung isda. Nandun lang naman nakatunga nga sa baba. At ito ang pinaka-highlight sa adventure na to. Bumaba ako dahil may nakita akong malaking bull shark. Gusto ko malapitan ito at may video. Nang palapit na ako, may nakita ako sa unahan nito na isang GT. Kaya sinundan ko. Kaya lang lumayo. Kaya binalikan ko yung malaking bull shark para may video. At ito na nga. Malapit na tayo nang biglang may dumating na isang king mac, kaya tinira na natin. Pagkatapos kong tirahin, saka ko na napansin na bumalik pala yung malaking GT. Sayang, mas malaki yun.
Sa aking estimate, mga 15 to 20 yun. Napakalaki talaga, kaya lang, wala eh, nakatira na tayo. Kung nakita ko lang sana yun, yun ang titirahin ko kasi malaki. Pero kahit pa paano, may binigay naman sa atin na biyaya, isang king mackerel. Yan. So medyo mataas kasi ang presyo din dito sa Tangigi. Kaya simula ngayon, pag mayroong mga malalaking bull sharks or pating, lalapitan ko na, baka sakali may kasama itong mga mamaw. At ito na nga, sinesecure na natin ang ating nahuling Tangigi. Medyo manipis yung tama pero good holding shot naman. Medyo nagtaka lang ako, di tulad ng dati na nung nahuli ko yung Lonas Emperor, parang hindi umalis yung dalawang pating doon sa baba. Ngayon, wala akong nakita. Hindi ko na nakita na bumalik yung malaking pating. Kaya ito, kalmado lang tayo. And finally, na-secure na natin ang ating King Mac of the day. Pagkatapos ng ilang drops, ito may nakita tayong King Mackerel. Kaya binaba natin ng mabilis. Kaya lang medyo nagalaw yung camera natin. At to, hindi natin natamaan. Bigla ko kasing hinawakan yung camera ko para maging stable. So, kaya medyo ayun, hindi natin naayos pagtira. At ito, nilapitan ako ng mga kasama ko dahil lilipat na kami ng spot. Pero wala pa kaming isdang pang-ulam na mga maliliit. Medyo malalaki yung nahuli namin. Sayang naman kung ulamin lang. So ito, nag-decide kami na mag-hunt uli ng mga maliliit, pang-ulam lang. So ito, bumaba ko ng malapit lang sa bangka. At dito nag-set up tayo ng ambush. May nakikita tayo mga maliliit na isda sa paligid. Pumipili tayo dito kung ano ang masarap na pang-ulam. At makalipas ng ilang sandali, mayroon tayong nakitang mga maliliit na tribalis. So, pumipili tayo dito ng medyo malaki sa grupo. Ayan, mga yellow tribalis. Mga golden spotted. Ano bang klaseng tribali na to? Basta tribali yan. So, dito ginamit ko ang aking 160 dahil padali itong ikasa. Dalawang 14mm rubbers lang gamit natin. Kaya ito, pumili na tayo at nakahuli tayo ng isa. Ayun, sapol. At ito, sinesecure ko na aking goldfish. Oh. Parang ginto talaga ang kulay. At ito, muli na naman akong bumaba para makadagdag ng pangulam sa tanghalian namin. Mayroon pa rin mga kasama yung mga tribalis na nakita natin. So ito, namimili na naman tayo. Nasa paligid lang kasi ito. At ito, hinahanap ko na. Nasaan na kaya yun? Ayun, nandun lang pala. Yari ka ngayon. Ay, malikot. Eh, dahan-dahan lang. Relax ka lang. Mamaya ka. Lalapit ka din. Eto. Ayun, bumalik pa. Sige. Ikaw na talaga ang pipiliin ko. Ayun, sapol. At ito, tama na to. Nakadalawang piraso na ko para sa pang-ulam namin. At narinig ko rin na tumira si Bro Anthony. So, sigurado may nahuli din yun. So, balik na tayo dito sa bangka pagkatapos nitong ma-retrieve natin ang ating isda. At ito na nga, puro ginto na huli ko para sa pangulam namin sa tanghalian. Ayan guys,
guys, lipat spot na kami. Habang nag-travel, nag-ihaw muna kami. Ito. Na kami sa Tuna Republic. Yes, yo. Ilan so tanan. So, kain muna kami. Inihaw. Nice. Inihaw, mahaw, panyo to. Ilak, mahura, kung saan kadalas. Pagkatapos ng tanghalian, nag-relax ako ng lang sandali. At ito, bumalik na naman sa pagsisid. Nauna ng aking mga kasama. Medyo nakaidlip ako kaya huli akong bumaba. At ito na nga, bumaba ako. Malapit lang dito sa nakatambay na bangka namin. Habang papalapit na ako dun sa baba, may nakita akong umaligid sa malaking bato na mga sweet lips sa 4 na piraso. Kaya yun ang in-stock natin dito. At nag-set up tayo ng ambos baka sakaling lalapit. Kaya lang medyo mailap. At ibang mga isda nasa paligid na lumalapit sa atin, mga tribalis. Medyo malalaki na din ito. Mas malaki kaysa mga hinuli natin na inulam sa tanghalian. Ito, naghihintay pa rin ako na lalabas yung mga sweet lips. Habang tinitingnan ko naman yung mga malilit na tribalis. Namimili na rin ako ng pinakamalaki sa kanila. Natitirahin ko kung hindi lalabas yung mga sweet lips. So ito na nga. Tinutukan ko na yung pinakamalaki. So ito, naniniguro ako na matamaan yung target. Para di naman sayang yung pagkasa ng ating guma. Medyo mahirap pa naman ikasa itong primary natin, 20 mm bands ng mako. At dito nakakuha na tayo ng magandang angle. Ayun, sample na naman mga lots. Isang spotted tribali na maliit pero masarap. At ito, mabante ako sa medyo malalim na part sa spot. Medyo malabo ng konti ang tubig dagat sa time na to. At ito, nakapili na ako ng area kung saan ako dadapa para mag-set up ng ambush. At may nakita tayo dun sa unahan, isang malaking nilalang na papalapit sa atin. Ayun, isang eagle ray. Nung nagsimula pa lang ako sa spear fishing, minsan tumitira din ako ng ganyan. Pero ngayon hindi na. Saka bawal na rin. At dahil wala akong makitang magandang target, so ito, umangat na lang ako para magpahinga. Sa aking pag-abante, nakita ko si Bro Native Channel na nakatira ng dugtot, kaya binabaan ko dahil may mga kasama pa to. Tinitingnan ko din kung maganda ba ang patama niya. So okay naman, kaya sinundan ko na lang yung mga kasama. Medyo maliliit pa pero pwede na.
Pero medyo mabilis ang kanilang langoy kaya bumalik na ako sa surface para makapag-relax. At ito, bumalik na naman ang grupo ng mga dugtog tuna kaya muli akong bumaba at sinundan. So ito, paikot-ikot lang sila sa baba. So ito, sinusubukan kong mag-close ang gap para makakuha ako ng magandang range na matira ng maayos. Kailang lumayo ang grupo. Imbis na makalapit ako, medyo lumayo pa ang mga to. Pero sinundan ko pa rin. Nagpakasakali na maabutan ko. Pero parang ayaw talaga magpanghuli. Kaya nag-decide na lang ako na huminto at ito bumaba ako para dito na lang maghintay kung sakali babalik pa. At medyo bumalik nga. So pinili ko yung malaki, tinira, natamaan, pero sayang. Daples ang tama, nakawala. Napunit. At ito, umuwi na kami. Medyo hapon na. Balik na kami sa home base doon sa Kahit. Ito, kalmado ang dagat at nag-enjoy na lang tayo habang nanonood sa sunset. Oh. At finally, nakauwi na tayo ng ligtas mga lods. At ito, nakita ko muna yung huli ko sa araw na to. Isang trevally at isang king mackerel. Ayan. Pwede na. Pang-allowance. So, bali itong dalawa lang ibibinta namin. Yung iba naman ay pang-ulam na. Kain tayo mga lods. Ito ang ulam namin. Oh. Dugtog tuna. Huli ni bro, native channel. Saan na yun? Oh, yan. Thank you. Mga manihapon rami. At muli, isang taos pusong pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating munting YouTube channel. Mabuhay po kayo lahat at sana huwag kalimutang mag-share. Click na rin ang inyong mga notification bells para updated kayo sa mga susunod na mga videos sa channel na to. Thanks for watching!